Hello mga pageant panays and sa ating mga lovely listeners, welcome to the Pageant Passion Podcast, Grounding Conversations. This is your ultimate podcast for all things pageantry. This is Carl Loyola or Kaut-Utang Dila or Kakwentuhan in this glamorous world of pageant industry. And today we have an exciting episode lined up for you. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. Alright, so for today's episode, pag-uusapan nga natin ang nangyari sa nakaraang Miss Charm 2024 pageant. Oo, kagabi lang. Yun nangyari kagabi lang. Actually, ngayon, I decided to take this podcast na to have it on cam na and do it live right now. Kasi nga, pag pinagpabukas ko pa baka mapanis na. So sabi ko, habang kakauwi ko pa lang, sige, gagawin ko na ngayon na. Actually, kakarating-rating ko lang din mula sa event. So, kanina, galing tayo sa Thanksgiving party ng Miss Universe Philippines. Ayan, with partnership with Mags na clothing brand. Ayan, kay Miss Mags. Maraming salamat, Miss Mags. Dahil nga talagang puno ng sorpresa ang nangyari kanina. At maraming mga naganap. So, ayan, kasama natin ang mga pageant medias. Ayan, i-upload ko na lang yung video siguro after nito. So, abangan nyo na lang. Siyempre, nandun din si Chelsea kanina. So, yun, maraming mga pasabog at marami silang mga sinabi kaninang mga maraming mga kinonfirm na informasyon ang mga execom sa Miss Universe Philippines. So pag-uusapan natin yan sa mga susunod na video. Pero dito nga muna sa video na ito, pag-usapan nga natin ang nangyaring Miss Charm 2024 pageant. So yun na nga. Nung umpisa pa lang, nung preliminary competition, nakita naman natin kung paano lumaban si Kayla. No? Laban na laban si Kayla. Nakita naman natin kay Kayla kung ano talaga yung hinahanap ng Miss Charm pageant. Kasi nga parang ang reference niya, si Brazil last time, tsaka si Annabelle McDonald na rin. Same silang dalawa. So, yun yung reference ng candidacy ni Annabelle McDonald or ni Kayla Carter. Kayla Carter. So, ayun, nahapunan naman ako kasi nga nagkakape ko ngayon. Ayan. So, may kape tayo. So, yun nga, yung reference nila si Kayla Carter. And then si Kayla Carter, alam nyo naman lahat, nakuha niya yung representation nung siya nga yung inappoint nung August. Kasi nga, akala ng ilan, akala ng lahat, akala nating lahat, na sa USA na nga gaganapin yung pageant, diba? And then, si Kayla Carter talaga yung mabilis isabak sa USA. Kasi nga may visa na, may titirahan na, so less gastos, at talaga namang tugban-tugma na sa kanya. Until we found out nga na hindi pala tuloy yung August for USA venue para sa Miss Charm. And then, hindi naman pwedeng bawiin kay Kayla yung title. So, yun. Si Kayla pa rin yung pinush. And then, fortunately, napush talaga yung Miss Charm ngayon, December 21st. And then, ayun, ilang araw na lang, Pasko na. Then, nag-finals nga yung Miss Charm. So, si Kayla nga, ang kahuli-hulihang barahan ng Pinas para makakuha ng corona dun sa mga sikat na pageant na inaabangan talaga natin dito sa Pilipinas. So, huling barahan na siya, nagbabaka sakaling baka makuha niya nga yung corona or umakyat man lang yung placement. Pero hindi nga yun yung nangyari kanina or kagabi. So, what happened to Kayla during the preliminary competition? Nasatisfied naman tayo sa performance niya. Kung ano yung ginawa niya nung Miss Universe Philippines, na-elevate naman niya ng konti kahit papano. Okay naman ang swimsuit, ang gown, etc. And syempre, Philippine sash yung dala-dala niya. So, expected na yun pag Philippine sash. Kaya mo ma-penetrate yung competition. However, dahil nga nasa Vietnam si Kayla, alam natin kung ano yung consequences, alam natin yung kalbaryo pag nasa Vietnam dahil napatunayan na yan ng mga recent delegate natin from Atisa and Kirk and now to Kayla. Na-prove na nila nung dalawang nauna and then kagabi, na-prove din ulit ni Kayla na pag Vietnam talaga, Vietnam pageant, Vietnam yung host country, so pinapasok talaga yung sariling produkto nila, which is Miss Vietnam. So ayun nga, pumasok si Miss Vietnam, no. So si Miss Vietnam
pumasok sa finals. Nanggulat siya sa top 5 plus 1 kasi nga fan votes siya. Pero pag-uusapan natin yan mamaya. So, ayan. So, dun muna tayo sa preliminary. So, sa preliminaries, for me, okay naman yung naging swimsuit performance niya. Though yung iba nakukulangan kasi, syempre, nag-expect sila ng mas malinis, mas maayos na lakad for her during the swimsuit. Pero, knowing the charm pageant kasi hindi pa natin alam kung ano nga ba yung hinahanap ng charm. Kaya, ganun yung nangyari sa performance niya or siguro kaya yung iba medyo nalalakluster dun sa performance niya kasi nga hindi natin alam kung ano yung hinahanap ng organization since second year pa lang nila nagkakandak ng pageant. And alam niyo naman ang track record ng Miss Charm, di ba? Ayan yung mga lulubog-lilitaw ng pageant na supposedly 2019 pa yan. Tapos 2021 di natuloy, 2022 hanggang last year na lang natuloy. And gladly nga talaga natuloy ngayon. So hindi pa natin alam ang credibility talaga ng pageant na ito. So even yung hinahanap nila, hindi natin alam. So based on sa performance ni Kayla, siguro very safe performance lang kasi nga hindi natin alam yung hinahanap ng pageant. Pero when it comes to physical appeal or appearance ni Kayla, wala naman naging problema, no? And then, gown, dun siya mas bumawi sa performance na yun sa preliminary competition. Sobrang check yung gown niya. And then, national costume, syempre, bawing-bawi din. Though yung national costume niya, hindi yung malaki na nakasanayan natin. Simple lang. Terno, pero talaga naman nilaban sa mukha. At talaga namang yung national costume niya ay talaga namang nagbibigay or sinisimbolize sa Filipino culture at ang magandang nangyari. So wala na tayong problema dun sa preliminary performance niya. Kaakyat-akyat na yun sa semis pagdating sa finals, which is yun nga nangyari kagabi. Umakit naman si Kayla sa top 20. No? Pero, yun nga, as expected, marami na rin naman na nag-expect na pageant fans. Lagi nababasa ko sa mga comment section na wag na kayong umasa kasi vetsin pageant yan or vetsin host country. Hindi na yan papaslak sa semis. Yun, siguro inunahan lang natin na manifest siguro natin. Kaya yun yung nangyari. Nag-top 20 lang talaga, no? So, nakita lang natin si Kayla hanggang swimsuit. Pero, ang hindi lang siguro katanggap-tanggap, bakit nawala din yung iba sa top 10, no? Like Puerto Rico. Kung matatandaan, nawala din ata si Puerto Rico na isa sa malakas based on her performance sa swimsuit. Mukha namang kapasok-pasok sa top 10. And si Kayla, siguro, yung performance niya during the final swimsuit, hindi na rin naman masama kapasok-pasok sa top 10. So, from there, siguro may hint na tayo na, na-prove na natin na oo nga, no, parang maalat sa atin ang Vietnam host country, no, talagang mailap mailap mag-penetrate pag Vietnam pageant, pag Vietnam-based pageant, pag Vietnam host country. And then, yung mga matitindi nating rival dito sa Southeast Asia, pumasok sila, no? Or, naiwan na si Vietnam eh. Nung top 10, no, naiwan na si Vietnam, si Indonesia. Tama ba? Hindi ko na matandaan. Pero si Vietnam kasi binabantayan ko. Si Vietnam, naiwan na sa top 10. So, naiwan na siya sa top 10. Pero, yun nga, nanggulat si Vietnam dun sa 5+1, 5+1 challenge. 5+1, mechanics na pinakilala na rin naman nila before. Na, ayun nga, parang yun nangyari sa Mr. International Thailand-based nito nakaraan. Nung si Philippines naman yun nanggulat, diba? So, ganun din yun nangyari kay Vietnam. So, in-announce siya, nag-fast track siya, kasi nga, siya yung may pinaka-highest votes. So, ayan, fast track si Vietnam. Wala siya sa top 10. Ayun, wala sa top 10. Pero talagang pumasok sa top 6. Nandun siya. So, sige, naiintindihan natin na, okay, Vietnam yung highest vote. Pero, siya ba talaga? Siya ba talaga yung highest vote? Pwede naman kasi nila manipulahin yun eh, di ba? Pwede nila manipulahin yun. Tapos, yun nga, pinasok si Vietnam. From there, ayun, na-prove na naman natin na pinapasok talaga nila kahit hindi ka pasok-pasok, pinipilit. Parang yung nangyari sa Cash mo sa Mr. World na alam nating mga hindi naman kapasok-pasok yung mga delegate nila pero talagang pinipilit. Yun, hindi naman sa nagtuthrow tayo ng hate sa kanila. Pero talagang obvious naman kasi na pinipilit eh. Pinipilit ipasok. Sige, sabihin na natin siya yung 100% na nala sa fan vote. Sige, accepted.
Pero nag-top 3 pa. Si Betsy nag-top 3 pa. So, saan nakuha yung performance niya? Bakit siya nag-top 3? Yun lang yung question ko. Sige, sabihin natin yung top 6 naglaban-laban pa. Tapos nakuha. Pero, ang hirap tanggapin, ang hirap i-digest, talagang pinipilit nila eh. Sa Indonesia, nandun din. Nandun din pala sa top 6 sa Indonesia, pero hindi na nag-penetrate hanggang top 3. Nga yung mga greatest rival natin, di ba? So, yun, nalilito na rin ako. Nalilito na rin ako kasi ang hirap i-digest. Sige, tanggap na natin. Tanggap ulit natin na hindi na nakapasok si Kayla. Siguro based on her performance, hindi nag-top 10. Pero paano naman yung iba? Kunyari, si India, nag-best in gown si India, di ba? Nag-best in gown siya pero hindi siya nag-top 5. Si Puerto Rico nga, nawala. Si Namibia, si Venezuela, nawala. Yung mga performer. So, anyari? Yun yung mahirap tanggapin ngayon sa Vietnam host country tsaka Vietnam based pageant. Yung pinapasok talaga yung kahit ang hirap na ipasok. So, ayun, tanggap natin, hindi tayo pinanganak kahapon. Tanggap natin na hindi na-penetrate ng Philippines, pero ang hindi ko nga lang matanggap, hindi natin matanggap ng karamihan is talagang ipilit, ipasok yung mga favorites. Ayun nga. Pinipilit na ipilit. Ayun yung mahirap tanggapin at napatunangin na natin yan kasi pangatlo na to eh. Pangatlo na to, ano sabihin natin coincidence? Hindi naman sa nagtuthrow tayo ng hate sa Vietsin. Pero parang gano'n na nga rin. Pero kasi obvious eh. Kayo ba, ano ba? I wanna know your thoughts, mga pageant fanays. I wanna know your thoughts. Naniniwala ba kayo na ngayong taon lang to na maalat ang Vietsin sa atin o magsusunod-sunod na ba to? Actually, ang Vietsin, may track record sila. Noong 2008, kung naaalala nyo, ginanap ang Miss Universe sa Vietnam. 2008, yung si Diana Mendoza yung nanalo. And then, yun yung kauna-unahang ginanap ang Miss Universe pageant sa Vietnam. After nung independence nila, or chuchu-chuchu. Hindi lang ako sigurado kung yun yung first time na nag-send sila ng delegate, Vietnam. Pero yun no, kung natatandaan nyo, hindi ka pasok-pasok ang Vietnam nun, pero talagang pinilit nilang ipasok kasi host country. So from there, doon nag-umpisa yung history talaga nila na pag Vietnam, kailangan pasok kayo sa banga. Regardless sa performance nyo or what. So yun lang yung ang hindi ko talaga matanggap. Sayang yung spot eh. Sayang yung spot na para dun sana sa isang contestant. Yun, lalo na sa cash mo talaga. Sayang yung spot ni Vietsin na dapat dun talaga ka sa pambato natin, di ba? Pero dahil nga host country, binibigay. Ngayon, may mga funnies. May mga funnies dyan na magko-compare. Kuya, nangyayari din naman yan sa Miss Earth eh. Pag Miss Earth, hindi kayo nagagalit, bla bla bla. Pero kasi guys, sa Miss Earth, yung Philippines, kapasok-pasok, hindi mo maaalis yun. Kasi performer, kapasok-pasok. Pero kasi dito, sa mga nangyari recently, hindi ka pasok-pasok eh. Kumpara mo dun sa performance ng iba, hindi talaga kapasok-pasok. So, yun yung hindi nga natin matanggap. Kasi for sure, may mga magko-comment na naman dyan na, nega nyo naman, bla bla bla. Ayun nga, again, hindi tayo pinanganak kahapon. Alam natin kung ano yung magaling sa hindi, ang performer sa hindi performer. Alam nyo yan kung totoong pageant fans kayo, alam nyo yan. So, yun talaga yung pinuputok ng butche natin. Yun yung pinuputok ng butche, no? So, yun. Sa tingin nyo, ano ba? I wanna know your thoughts. So, ngayon lang ba itong taon na to? Or sa mga susunod na taon, pag sa Vietnam ba ginawa, maalis ng tinatawag nating sumpa pag Vietnam-based Vietnam host country. Sige, comment niyo yan dyan. So, yun na nga. Sa top 3, yan, pumasok nga si Betsin. Sige, sabi ko nga, hindi ko matanggap at si Betsin, anong base ng, ng score niya, ba't pumasok sa top 3, bla bla bla. Eh, wala nga siya dun sa top 10, diba? Sabi ko, saan ang basis? So, dun talaga, pinili talagang ipasok. Then si Australia, pwede na. Oo, sige, tanggap na. Si Malaysia, tanggap talaga natin yon. Kasi si Malaysia nga, nandyan siya since day 1. Nakitaan na siya ng winning glow, kaya tanggap natin. And buti na lang talaga, si Malaysia yung nanalo. At yun din ang gusto talaga ng lahat ng mga Pinoy pageant fans. Na siya na manalo, wag lang daw ang Indo at Viet. Kahit nga yung mga non-Pinoy pageant fans siya din ata yung bet na manalo. And then yun, eventually, si Malaysia nga yung nakakuha ng pangalawang corona ng Miss Charm.
sa taon ng 2024. And congratulations sa Malaysia kasi nga, ang Malaysia tahimik lang sila eh. Tahimik lang sila. And then parang recently, nagkakaroon na rin sila ng mga crown. Kung naalala nyo yung Globe, and then sa mga minor pageant, nagkakaroon na rin sila ng crown. And ayun, sana wag lumaki yung ulo, maging humble. Kasi dati ang Vietnam, sila yung parang Malaysia ngayon. Yung Vietnam nga, bet na bet ko yan dati. Kasi nga, tahimik lang yan ng mga pageant panis, di yan nakikipagbardagul. Pero tahimik sila sumusuporta, binoboto talaga nila yung mga kandidata nila. Pero ito yung mga nangyari recently, parang umalat tuloy ako. Pero mababait ang mga Vietnamese pageant panis kasi nga naalala nyo, yung sa nakaraang cash mo, sobrang bet na bet rin daw ng mga Vietnamese pageant panis si Atisa, pero nagtaka rin sila kung ano nangyari. Kasi nalungkot yung mga solid fans ni Atisa noon. So ayun, siguro susupport pa rin tayo sa organization, susupport pa rin tayo sa mga kandidata ng Cashmo, ng itong Charm next year. Susupport tayo sa kandidata pero hindi na siguro susupport sa organization, no. Tapos pumuputok ang butsi natin ngayon, pero siguro wag natin lahat no. Wag natin lahat na magalit din tayo sa mga nationals nila kasi wala naman silang alam. Especially sa mga pageant fans, sa mga Vietnamese pageant fans kasi wala rin naman silang alam, no. So ayun, tayo naglalabas lang naman ng saloobin dito at alin natin, pasasaan din magiging okay din ang sitwasyon sa mga susunod na taon. So yeah, what are your thoughts? Comment below mga pageant fans. Alright, so again, today is December 22. So, ilang tulog na lang? 3 araw na lang, Pasko na. So, again, kung nagustuhan nyo yung mga gantong ganap natin, please mag-subscribe na kayo dyan. I-like nyo na rin tong video na to para makagawa tayo ng mga episodes sa mga susunod pang araw. And then, kung gusto nyo i-shoutout ko kayo, comment nyo lang yung name nyo dyan sa comment section. At kung may katanungan kayo, yan, i-broadcast natin yan sa susunod na episode. Sasagutin natin yan. Basta mag-comment lang kayo dyan sa comment section. Thank you so much again for tuning in today's episode of the Pageant Passion Podcast, Crowning Conversation. So if you enjoyed this episode, again, like and subscribe na. And don't forget to follow me on all social media para updated kayo sa mga ganap sa happenings. Again, ilalabas ko yung nangyaring Thanksgiving party vlog. Ayan, i-check nyo lang dyan dahil ipopost ko na yon after nito. So again, until next time ulit mga pageant panis, stay fabulous, keep shining, and paalam! Siyempre pa si TikTok Pageant Guru Carl Loyola. I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru Carl Loyola.